Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio, shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa ilalim ng itim na tela, may maliit na kahon ng bato. Ang bato ay madilim at mukhang ordinaryo. Ito ay parisukat at mataas na walang pang-itaas. Sa kahon ng bato, isang susi ang tahimik sa loob. Bagamat medyo luma na ang susi, wala itong kahit katiting na kalawang. Pangunahin itong gawa sa bato at inukit na may ilang magagandang pattern. Ang pangunahing katawan ay halos 10 cm ang haba at mga 45 cm ang lapad. Ito ay isang higanteng susi. Nang makita ito, nalungkot si Ningyu at ang iba pa na napakaganda ng susi, ngunit labis silang nalito. Ang punong nayon at isang grupo ng matatanda ay namutla kapag pinag-uusapan ito. Ito ay magiging isang susi lamang. Sa pag-iisip nito, lahat ay hindi naiwasang tumingin kay Wang Simon at sa punong nayon at sa iba pa ng kakaiba. Hindi nila alam kung bakit. Malumanay na tumanggo ang matandang pinuno ng nayon kay Lei Gang at sinenyasan itong ibigay ang mga gamit. Nag-alinlangan si Lei Gang. Sa wakas, hinawakan niya ang kahon ng bato sa harap ni Wang Simon. Hindi na nagsalita si Wang Simon, tumanggo at inilabas ang susi. Ngayong nasa atin na ang susi, makatwirang kunin na tayo para i-lock ito. Sabi ni Wang Simon. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang matandang pinuno ng nayon at isang grupo ng mga matatanda ay biglang nagmukhang sobrang pangit. Simon, tama na. Aaron ang nawawala. Ang aming pangunahing prioridad ay upang mahanap siya ng mabilis. Mabilis na Ningyu tumayo sa oras na ito. Ang paghahanap ng Aaron ay talagang ang pinakamahalagang bagay. Gayunpaman, nais din ni Ningyu na gamitin ang bagay na ito para pansamantalang malutas ang kahihiyan sa field sa ngayon. May kinuha na si Wang Simon. Hindi niya mapagbigyan ang init ng ulo niya. Kung hindi, mas magiging hindi komportable ang mga taga-nayon dito. Kung mahahanap nila ito, dapat ay matagal na nila itong natagpuan, sa halip na lumabas ng ilang oras at ibalik lamang si Qin Shuang. Bumulong pabalik si Wang Simon, bukod pa, naniniwala akong ligtas na babalik ang Aaron. Mas mabuting gumawa ng isang bagay kaysa maghintay para sa kanya sa inip. Miss Wang, ikaw. Medyo walang magawa si Ningyu. Bagamat totoo ang mga salita ni Wang Simon, walang silbi na hanapin ang Aaron. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay ay ang hintayin siyang bumalik sa pwesto. Pero kahit na ganoon, hindi tayo dapat magpakawala sa mga taga-nayon, Miss Wang, dahil kaya kong ibigay sa iyo ang susi, natural, hinding-hindi ako magiging mother mo. Gayunpaman, hindi ko alam ang isang bagay. Matagal na sumimangot ang matandang punong nayon at sinabing, tanong mo. Sabi ni Wang Simon, paano malalaman ni Miss Wang na ang aming baryo ay may ganitong susi? Sabi ng matandang punong nayon na may diretsong mukha, dumating ba si Miss Wang sa village natin kanina? Siyempre hindi pa ako nakapunta dito. Pero pinapunta ako ng lolo ko dito, at binigay niya sa akin ang papel na ito, sabi ni Wang Simon, marahan na sumulyap sa braso ng matandang pinuno ng nayon. Ang braso ng matandang punong nayon ay karaniwan. Tumingin si Ningyu sa kanyang mga mata. Kamay lang iyon ng isang ordinaryong matanda, pero wala talaga siyang nakikitang kakaiba. Ang matandang pinuno ng nayon ang nakakita sa sikat ng araw ni Wang Simon at mabilis na pinaliit ang kanyang kamay, bagamat hindi karaniwang nakatago ang aksyon, nakuha pa rin nito ang mga mata ng ilang tao. Sinabi ng intuit ayon kay Ningyu na halatang hindi ito kasing simple ng paggawa ng gulo ni Wang Simon para sa mga taga-nayon, ang lolo mo. Tiniyak ng matandang punong nayon ang kanyang sarili at bahagyang nagtanong, ngunit sino ang iyong pangalan? Ang aking apelyido ay Wang, at gayon din ang aking lolo. Sabi ni Wang Simon,
punong barangay, isang lalaking may apelyidong Wang. Kumunat ang noo ni Lei Gang at sinabing, kaunti lang ang mga bisita sa nayon sa loob ng mga dekada. Karamihan sa atin ay alam ang mga pangalan ng mga darating. Nandyan sina Li at Zhang, pero walang Wang. Nagpalit ba ang lolo niya ng pangalan nang dumating siya sa amin? May daan ng matanda, nakaupo ng tuwid ang lolo ko. Paano niya mapapalitan ang kanyang pangalan? Tsaka maraming taon nang naghihiking dito si lolo. Kahit lumabas siya, bihira siyang lumabas. Sabi ni Wang Siman, imposible, sabi ni Lei Gang, sige. Ang matandang punong nayon ay nagwagayway ng kanyang kamay, tumigil ka na sa pakikipagtalo. Ngunit ang punong nayon, nagmamadaling sabi ni Lei Gang, kahit pumunta rito ang kanyang lolo, ano ang ibig sabihin nito? Ikaw lang, ako at ang mga matatanda ang nakakaalam ng mga bagay sa nayon. Bulong ng matandang pinuno ng nayon. Sa sandaling bumagsak ang boses ng matandang punong nayon, nagkatinginan si Lei Gang at ilang matatanda. Ang pananalitang ito ay hindi makatwiran. Ang susi na ito ay hindi alam ng mga taga-nayon, pati na ang mga taga-labas, maliban sa mga sunod-sunod na salita, mga pinuno ng nayon at ilang matatanda sa nayon paano nalalaman ni Mr. Wang, na libu-libong milya ang layo, kahit na ang hugis ng susi at ang pattern na kinakatawan nito ay maaaring iguhit ng direkta. Well, dahil mayroon ka susi, ibibigay ko sa iyo ang kandado. Sa oras na ito, ang matandang pinuno ng nayon ay biglang nagsabi, gayunpaman, natatakot ako na hindi ka ng ahas na pumunta. Ang nobelang ito ay isinalin ng novelhall.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin. Nagmamadaling sabi ni Lei Gang, kahit pumunta rito ang kanyang lolo, ano ang ibig sabihin nito? Ikaw lamang, ako at ang mga matatanda ang nakakaalam ng mga bagay sa nayon. Bulong ng matandang punong nayon. Sa sandaling bumagsak ang boses ng matandang pinuno ng nayon, nagkatinginan si Lei Gang at ilang matatanda. Ang pangungusap na ito ay hindi makatwiran. Ang susi na ito ay hindi alam ng mga taga-nayon, hindi banggitin ang mga taga-labas, maliban sa mga sunod-sunod na pinuno ng nayon at ilang matatanda sa nayon. Paano nalalaman ni Mr. Wang, na libu-libong milya ang layo? Kahit na ang hugis ng susi at ang pattern na kinakatawan nito ay maaaring direktang iguhit, well, dahil nasa iyo ang susi, ibibigay ko sa iyo ang lock. Sa oras na ito, biglang sinabi ng matandang punong nayon, gayunpaman, natatakot ako na hindi ka ng ahas na pumunta. Ang nobelang ito ay isinalin ng novelhall.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin. Nagmamadaling sabi ni Lei Gang, kahit pumunta rito ang kanyang lolo, ano ang ibig sabihin nito? Ikaw lamang, ako at ang mga matatanda ang nakakaalam ng mga bagay sa nayon. Bulong ng matandang punong nayon. Sa sandaling bumagsak ang boses ng matandang pinuno ng nayon, nagkatinginan si Lei Gang at ilang matatanda. Ang pangungusap na ito ay hindi makatwiran. Ang susi na ito ay hindi alam ng mga taga-nayon, hindi banggitin ang mga taga-labas, maliban sa mga sunod-sunod na pinuno ng nayon at ilang matatanda sa nayon. Paano nalalaman ni Mr. Wang, na libu-libong milya ang layo? Kahit na ang hugis ng susi at ang pattern na kinakatawan nito ay maaaring direktang iguhit, well, dahil nasa iyo ang susi, ibibigay ko sa iyo ang lock. Sa oras na ito, biglang sinabi ng matandang punong nayon, gayunpaman, natatakot ako na hindi ka ng ahas na pumunta. Punong barangay. Nagmamadaling pinayuhan ng ilang matatanda ang, bueno, hindi na kailangang magsabi pa. Ang tinatawag na, handang sumugal at umamin ng pagkatalo, ay totoo para sa mga tao sa aming nayon. Sabi ng matandang punong nayon na may tuwid na mukha. Bagamat gusto ni Wang Siman ang isang bagay na labis na ikinababahala at ikinagulat ng matandang pinuno ng nayon, wala siyang ibang sinisisi. Sinisi lamang niya ang kanyang sarili dahil sa masyadong mabilis na pagsang-ayon. Hindi sumagi sa isip niya na ang mga sikreto ng nayon na hindi malalaman ay ilalagay sa listahan ng mga kahilingan ng iba, dahil naglakas loob akong hilingin ito, natural na walang bagay na hindi ako ng ahas pumunta, si Wang Siman ay masyadong matatag. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Ningyu, Ate Ningyu, pwede mo ba akong tulungan? Kumunat ang noo ni Ningyu. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Wang Siman, sabi mo.
Kailangan ko ng grupo ng mga eksperto na tutulong sa akin, sabi ni Wang Siman, ito. Biglang sumimangot si Ningyu. Hindi sa tumanggi siyang tumulong, ngunit talagang hindi niya alam kung tama o mali si Wang Siman. Kung makikipagdigma ka, pero tulungan mo ang mga tirano, hindi ba isang malaking pagkakamali iyon? Ate Ningyu, maniwala ka sa akin, gusto ko lang na may gawin ka sa halagang 3,000. Kaugnay ito ng Aaron at ng aking lolo. Hindi ko maintindihan saglit. Nag-alinlangan si Wang Siman na makita si Ningyu at sinabi sa mahinang boses, ngunit ang matandang pinuno ng nayon at ilang matatanda ay tila. Bumantong hininga si Moyang, medyo nahihirapan tayo. Oh, Miss Wang, gumawa ng mahabang kwento. 12 kutsilyo, ito ay confidential. Hindi ko masabi sa iyo. Umiling si Wang Siman, ngunit mangyaring maniwala ka sa akin, ito ay dapat gawin, na makakatulong sa Aaron. I can swear, sabi ni Wang Siman, itinaas ang kanyang kamay para magmura. Ngunit sa sandaling iyon, hinawakan ni Baek Xiaosheng sa Jiang Ho ang kamay ni Wang Siman at ibinaba ito, huwag kang magmura, naniniwala ako sa iyo. Tumingin si Jiang Ho Baek Xiaosheng kay Wang Siman at sinabi, pagkatapos ay tumingin sa likod bahagyang at tumingin kay Ningyu at sa iba pa, ayusin mo ang isang tao para kay Miss Wang. Ngunit, si Miss Wang ay sumama sa amin sa pinakamapanganib na sandali. Si Zhong Chengdo ay wala, at saka, ang pamilya Wang ay tiyak na nagdusa ng husto para sa atin. Jiang Ho Baek Xiaosheng kalsada, halos hindi na kailangan para sa Aaron na sabihin ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya Wang. Gamit ang utak ni Bai Xiaosheng sa Jiang Ho, mahulaan ni Wang Siman ang pangkalahatang sitwasyon ngayon lamang na siya ay nag-iisa. Dahil ang mga Wang ay dumanas ng ganitong sakuna dahil sa alyansa, si Baek Xiaosheng sa Jiang Ho ay natural na nakakaramdam ng labis na pagkakautang. Ngayon ay may pagkakataon, at ayaw niyang palampasin ito, okay, umakyat sa bundok ng kutsilyo at bumaba sa palayok ng langis. Ibilang mo ako bilang Moyang. Bilangin mo ako ng 12. Ako si Liu Fang. Sabay-sabay na sabi ni Moyang, dahil malaki ang ibinayad ng pamilya Wang para sa alyansa, mabuti. Tumanggo si Ningyu, potik na wika. Oo, mula sa mga garrison, gumuhit ng mga tao at mga kabayo. Oo, sandali lang. Sa pagkakataong ito, tumayo si Zhong Beihai at sinabing, Commander Ningyu, anong ibig mong sabihin? Hindi ba, kapag wala na ang palasyo ko sa Chanji? Malumanay ding ngumiti si Do Shengsheng, ngunit hindi ka mula sa Mystery Alliance, at ito ay malamang na isang pribadong bagay. Dahil nasa iisang barko kayo, walang negosyo o pribadong bagay. Ngumiti si Do Shengsheng, mabuti. Tumanggo si Ningyu at ngumiti para ipakita ang kanyang pasasalamat, Tara na rin, mahinang sabi ni Lu Yuan. Nang marinig ang mga salita ni Lu Yuan, sumimangot si Ningyu. Ang palasyo ng Chanji ay nahihiya sa gulo, ngunit ayaw ni Lu Yuan na guluhin ang mga taong ito. Walang ibang dahilan. Hanggang ni Lu Yuan ay hindi lamang sa kanila, ngunit maaaring maging kalaban pa ito, pupunta akong mag-isa, at tutulungan ka ng iba na bantayan ang pasukan ng nayon, tila nakita nito ang pag-aalala ni Ningyu, malumanay na ngumiti si Lu Yuan. Nagkatinginan sina Ningyu at Bai Xiaosheng sa Jiang Ho at sa wakas ay tumanggo. Wala pang isang sandali, mabilis na nagtipon ang isang elite team na may higit sa 20 katao na binubuo ni Ningyu, Zhong Beihai at Lu Yuan. Naghintay sina Do Shengsheng at Fu Li kasama si Han Nayan at iba pang mga disipulo, para sabihin sa inyo ang totoo, kahit na wala akong pag-aatubili na tulungan si Miss Wang, binuksan ko lang ang lock. Sa dami ng tao, si Dao 12 ay nakatayo sa karamihan, na nagbubulungan sa ilang pagkalito. Marahang hinawakan siya ni Moy ang gamit ang kanyang siko at sinenyasan siyang tumahimik at huminto sa pagsasalita. Sa pagkakataong ito, sumagot si Wang Siman, Kuya Dao, ang kandado na ito ay hindi ganoong kandado. Punong barangay, maaari na ba tayong magsimula? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Malumanay na ngumiti ang matandang punong nayon, saka umiling at bumantong hininga, parang mas kilala mo ang aming nayon kaysa sa inaakala ko. Well, ngayong handa ka na, alis na tayo. Sa sandaling bumagsak ang boses ng matandang punong nayon, ikanaway niya ang kanyang malaking kamay at nanguna sa paglalakad sa labas. Sa likuran niya,
Isang grupo ng mga matatanda tulad ni Lei Gang ang malapit na sumunod. Tumanggaw si Wang Simon kay Ning Yu, at isang grupo ng iba pa, kaysa 20 tao ang sumunod sa kanya sa daan, walang tunog ng hukay sa gabing tahimik, tanging mga yabag ng paa at mabilis na paghinga ang maririnig. Ang gabi ay napakadilim, buwan sa ulo ay nagpapakita lamang ng isang maliit na buntot sa madilim na gabi, ito ay nagwiwisik ng isang mahinang pag-ilaw at hindi maipaliwanag, ngunit ito ay nagdaragdag lamang ng kaunting kakaiba sa gabi sa isang bahay na malapit kumpara sa iba pang mga bahay. Ang bahay na ito ay mas atmospheric sa mga tuntunin ng mga detalye kaysa sa iba pang mga bahay sa mga tuntunin ng taas at lapad lamang. Ang bahay ni Head ay hindi bababa sa isang buong bilog na mas maliit kaysa dito, gayunpaman, malaki ang dugway, ngunit ang lugar na ito ay nasira, na may kaunting bakas ng liwanag ng buwan, makikita mo na ang bubong ay tumagos na sa ilang mga mata, na naiwan lamang, ang natitirang katawan at 4 na nakahiwalay na pader na halos hindi sumusuporta sa pangunahing istruktura. Hindi masyadong maraming sabihin na delikado ang ganitong bahay, Ancestral Hall. Bahagyang sumimangot si Ning Yu at marahang tumingin sa plak na nakasabit pahilig sa pintuan ng malaking bahay. Nang marinig ang boses ni Ning Yu, bahagyang tumangala si Moyang at iba pa. Labi silang natarante sa oras, ito ba ang Ancestral Temple sa Ang Nayon? Nakasimangot si Dao 12, bahagyang huminto ang matandang pinuno ng Nayon, eksaktong. Shit, sabi mo siya ay isang matuwid na nayon. Akala ko sira-sira na. Ito ay templo pa rin ng mga ninuno. Direktang nagsalita si Dao 12 at diretsyong nagsalita ang kanyang puso nang walang anumang pagtatago. Nagmamadaling itinulak ni Moyang ang lalaki gamit ang kanyang baras ng braso at tinitigan ang gilid ng kanyang mata, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Sa pangkalahatan, kung walang templo ng mga ninuno sa nayon, hindi na kailangang sabihin, ngunit kung mayroong isang espesyal na templo ng mga ninuno, ito ay kumakatawan sa kung iginagalang ng nayon ang mga ninuno nito o hindi. Ngunit sa kasong ito, kahit na mahirap ang nayon, kadalasan ay hindi nito tinatrato ng masama ang templo ng ninuno. Hindi man kahanga-hanga, at least maliwanag, pero ang ganda dito. Shit, wala lang. Kahit na, malikot idagdag ang magulo at madumi. Hindi makapagsalita, magreklamo tungkol sa 12. Pumasok ka, malumanay na sabi ng matandang punong nayon at nanguna. Sa langit-ngit ng lumang kahoy na pinto at tamad na pag-iyak, ganap na nabuksan ang buong Ancestral Hall. Isang buga ng alikabok ang direktang kumalat na parang lumang usok, na sumasikal sa maraming tao, na hindi komportable. Sirang-sira na ang bahay, kung saan-saan may mga pakana. Ang lupa ay tinutubuan ng mga damo, hinaluan ng ilang bulok na kahoy at mga sirang tile. Kung sasabihin mong 10 taon ka nang wala sa bahay, wala kang pagdududa, ang lugar na ito. Kahit ang kalmado at nakalaan na buwan ay nakasimangot sa oras na ito. Halos umabot na sa masangsang ang amoy ng amoy. Ang gitnang lugar na orihinal na nakatuon sa Holy Card ay natatakpan din ng mga sapot ng gagamba. Maraming bulok na banal na card ang nakahiga doon sa dahan-daang tumigil, at ilang matatandang tao ang naghiwalay sa kanyang 2 volume sa kanan oras. Dumating na ang lugar, at nandito na ang lock, pero sa huling pagkakataon, gusto mo ba talagang makasigurado? Shit. Parang lock ba ang lugar na ito? Magsabit ka lang ng lock, ang halaga ng lock na iyon ay mas malaki kaysa sa bahay na ito, bulong ni Dao 12, may dahilan ba kung bakit hindi mo may-lock ang susi? Mahinahong sabi ni Wang Simon. Okay, tumango ang matandang pinuno ng nayon, pagkatapos ay tumingala kay Lei Gang at sa iba pa, bahagyang tumugon si Lei Gang at umatras patungo sa mga pader sa paligid ng Ancestral Hall. Pagkatapos ay tumingkayad sila at tumalikod sa lahat, hindi nila alam kung ano sila ginagawa. Ngayong nakapagdesisyon ka na, umalis na tayo, mahinang sabi ng matandang punong nayon, at bahagyang pumikit. Susunod na segundo, boom. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!